Father, we thank and bless your name. Ama, na mabuti, kami ang papasalamat sa iyo. We appreciate and glorify you Aming ka pinasasalamatan at iniluwalhati for what Christ, your Son, has done for us on Calvary, sa ginawa ni Jesu Cristo sa krus ng Kalbaryo, redeeming us from the curse of the law, na kami niligtas mula sa asumpat ng kabas, delivering us from the powers of darkness, na kami pinalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman, and restoring us to the center of the will of God. at kami ibinalik sa sentro ng kalooban ng Diyos. This is our story, Ito ang aming kwento, that we were once sinners. na kami minsan hindi makasalanan, Now, ngunit ngayon. we came to Christ Kami lumapit kay and Kristo we received pardon. at kami nakatanggap ng And pagpapalagay. now we can sing At ngayon kami nakaawit that Jesus is ours. na si Jesus ay sa amin. Speak to us now. Mag-usap ka nila sa amin. Turn our lives around. Baguhin mo ang aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Sa pangalan ng Jesus, amin nila. And everybody say Amen. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Thank you so much. You may have your seat. Maraming salamat. Tayong lahat ay mga kaupo. No? You had Pastor Joseph minister earlier this morning. Narinig nyo si Pastor Joseph kanina nagturo kanina umaga. You listened to Brother Samuel minister. Ganon din kay Brother Samuel na nagturo. You also had Pastoral Naomi minister. Ganon din naman si Pastor Naomi yung lapit nila. And it is time to summarize everything that the three ministers have done. At oras na upang ating ibuod ang lahat ng ginawa ng tatlong ministro. What they are telling us is that Jesus, our Savior, redeemed us from sin. Ang ginagawa, ang sinabi nila sa atin ay si Jesu Cristo na tinubos tayo mula sa kasalanan. Jesus delivered us from the power of sin. Na si Jesus pinalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Jesus sets us free from the bondage of Satan. Na tayo pinalaya ni Jesus mula sa panggagapos ng Satanas. And all those are through the blood of Jesus. At lahat ng yan ay naganap sa pamamagitan ng dugo ng Jesus. That's why we sang the song, What can wash away my Kaya sin? naman tinawag natin, ano makapagbubuga sa ating mga sin? Nothing but the blood of Walang Jesus. ibang bagay kundi ang banal na dugo ni Jesus. When your plate is dirty, Kapag ang plato mo ay marumi, you get soap, kukuha ka ng sabon, you get sponge, kukuha ka ng sponge, and then you go to the water. at kukuha ka ng tubig. You wash the plate very At well. hugasan mo ng mainam ang plato. And then you put water, you rinse the soap away. Pagkatapos ay babagawan mo ng tubig. That is what the blood of Jesus does for us. Yan ang ginawa din ng banal na dugo na Jesus sa atin. And once we are saved, Minsan, tayo ay naligtas na. what does that mean? Anong ibig sabihin? It means we are free from sin. Nangangahulugan na tayo malaya na sa kasalanan. It means we must have victory over sin. Na ibig sabihin tayo ay mayroong pagtatagumpay lamang sa kasalanan. It means we must have victory over Satan. Kailangan tayo ay meron ng pagtatagumpay lamang kay Satanas. It means we must have victory over our body, over ourselves. At ang nangangahulugan na dapat tayo meron ng pagtatagumpay lamang sa ating sarili, sa ating It means the society is no longer controlling us. nangangahulugan ng lipunan ay hindi na kumukontrol sa atin. We have victory over the society. Meron tayong pagtatagumpay laban sa lipunan. That is why I told you in the morning that we don't celebrate Easter. Kaya naman, sinabi ko kaninang umaga, sige, hindi natin ipinagdiriwang ang Holy Week. We are not even celebrating Christmas. Hindi rin natin ipinagdiriwang ang Pasko. And we don't do all the religious things that people are doing. At hindi rin natin ginagawa kung ano yung mga ginagawa ng relihiyon. Because we have victory over the religious society. Dahil meron na tayong pagtatagumpay laban sa mga lipunan na reliyoso. The time of Easter, I told you this morning, is a time of reflection. Kaya naman sinabi ko kanina sa inyo na ito ay panahon ng ating pagninilay-nilay. And I told you, you look at where am I coming from? At hindi na natin kung saan tayo nagmula, Where am I going? saan
naman ako pupunta? And where am I At now? nasaan ako ngayon? All have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Look at this electricity. Tingnan ninyo, electricity na If po. there is a short circuit, Kapag merong pagsabog, if the connection is not very good, kapag ang connection ay hindi tama, number one, you'll see the light will be sparkling. makikita nyo, aandap-andap ng ilaw. Number two, the light will go off. Pangalawa, mamamatay ang ilaw. And you won't get the kind of light you're supposed to get. At hindi mo makukuha yung liwanag na nais mo. If the righteousness of God is not in our life, Kapag ang katwiran ng Diyos ay wala sa buhay if the natin, holiness of God is not in our life, kapag ang kabanalan ng Diyos ay wala sa buhay then natin, we cannot be a good example for the world to follow. at hindi rin naman tayo magiging mabuting ehemplo ng tutularan ng mundo. Then we cannot be a true representative of At God. hindi ka magiging tunay na mga sugo ng Diyos. That is why at this time, Kaya naman sa panahon na ito, I'll be talking on regeneration and victory over sin. ay pag-uusapan natin ang pagpapanibago muli at pagkatagumpay laban sa kasalanan. What is regeneration? Ano? What is regeneration? Ano ang regeneration? Regeneration is redemption. Ang regeneration ay ang pagtubos. Regeneration is salvation. Ito ay ang pagtubos, kaligtasan. Regeneration is freedom from sin and the power of sin. Kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan at sa kasalanan. Once you are born again, Kapag ikaw ay born again na, Uncle, you don't walk in front of camera. Joseph, you don't walk in front of camera. People are watching from everywhere. Okay. Praise the Lord. purihin ang Panginoon. When you are born again, Kapag ikaw ay born again na, there must be a clear difference between your old life and your new life. merong malinaw na pagkakaiba mula sa lumang buhay at sa bago. When a child is in the womb, Kapag ang isang bata ay nasa loob pa ng tiyan, you don't see that child. hindi mo siya nakikita. Is the child tall or short? Kung ito ay matangkad o hindi, Is the child like complexion or dark kung complexion? ito ba ay may o hindi, Is the nose long or short? kung siya ba ay pango o You hindi, don't see the child. hindi mo makikita. But when the child is Ngunit born, kapag isinilang ng you bata, see the real picture of the baby. makikita mo ang tunay na anyo ng bata. When you are born again, Kapag ikaw ay born again na, we see the real nature of God in you. makikita ang tunay na kalikasan ng Diyos sa We iyo. see the language of heaven in you. Makikita ang lengguwahe ng langit sa We iyo. see the behavior of Christ in your life. Makikita ang ugali ni Kristo sa buhay. You don't do things the way other Filipinos are doing Hindi things. mo gagawin ang mga paraan ng ginagawa ng ibang Pilipino. You don't talk the way other Filipinos are talking. Hindi ka na rin magsasalita kung paano magsasalita ng You say, Pilipino. Pastor, I am not Filipino. At maaaring sabi mo, Pastor, hindi ako Pilipino. I am African. Ako ay isang Afrikano. It makes no difference. Walang pagkakaiba yun. If you are born At again, ikaw ay born again na, you are no longer an hindi African. ka na Afrikano. Now you are an heavenly citizen. Ikaw ay isa ng mga langit You na don't talk mamamayan. the way Africans are Hindi talking. ka na magsasalita katulad ng mga Afrikano. You don't behave the way Africans are Kung behaving. paano nagugali ang mga Afrikano, hindi ka na You magugali. don't even dress the way the people of the world are dressing. Hindi ka na rin mananamit kung paano nananamit ang mga kamundo. Because now you are a new creature in Christ Jesus. Dahil ikaw ngayon isa ng bagong nilalang kay Kristo Jesus. That is why the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya naman sinasabi ng kasultan, ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, If any man is born again, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, if any woman is born again, ang isang babae, you say, Pastor, I'm not a man, I'm not a woman. Maaari sabi mo, hindi ako lalaki, hindi ako I'm babae. still a young boy, I'm still a young girl. Ako ay isa pang maliit na bata, na babae o lalaki. Oh, the word man represents all humanity. Ang sinasabing tao o man ay naglalarawan. Whether you are a small child, Maging ikaw ay bata, or you are a big person, o kaya naman malaki na, if any man is born ang again, sino mang tao na born again na, if any man is in Christ ang Jesus, sino mang nakipag-isa na kay he's Kristo, a new creature. ay isa ng bagong nilalang. All things are passed away. Lumang bagay ay lumipas na. The old language is passed away. Ang lumang mga lengguwahe ay The lumipas na. old way of relating with other people of other opposite sex is passed away. Kung paano ka nakikipag-ugnayan sa ibang tao
tao, maging sa kaibang mong kasarian, ay As, ibanan. as a man, you don't play dirty jokes with ladies. Bilang isang lalaki, hindi ka makikipagbiruan ng manuswa sa mga babae. As a lady, you don't play dirty jokes with a man. Bilang isang babae, hindi ka naman makikipagbiruan ng mga malalaswa sa lalaki. As a born-again child of God, Bilang born again na anak ng Diyos, the way you do things are different. kung paano mo gagawin ang mga bagay ay naiiba na, You honor God with your life. na iyong pararangalan ng Diyos sa iyong buhay. The way you think in your heart is different. Kung paano ka mag-isip sa iyong puso ay iba na. You are kind in your heart. Ikaw ay mabuti sa iyong puso. You love people genuinely. Na minamahal mo ang tao ng may buong katotohanan. You care for other people. Na ikaw ay nagmamalasakit para sa You iba. don't hate people anymore. Hindi ka na nalupupot sa You don't tell kapatiba. lies Hindi ka anymore. na nagsisinungaling. Therefore, Kaya naman, if any man is in Christ, sino man makipag-isa na kay he is Kristo, a new creature. isa ng bagong nilalang. All things are passed Wala away. na ang dati niyang pagkatao. No more immorality. Wala nang imoralidad. No more adultery. Wala nang pakikiapid. No more abortion. Wala nang pagbaglag. All things are passed away. Ang lahat ay lumipas No na. more stealing. Wala nang pagnanakaw. All things are passed away. Lahat ay lumipas na. No more rebellion Wala and nang, disobedience. wala nang paghihimagsik at All pagsunod. things are passed away. Ang lahat ng bagay ay The Bible lumipas. says, behold, Kaya sinasabi ng usulat, behold, tingnan mo, all things are become new. ang lahat ng bagay ay ginawa ng bago. You know, some people say they are born again, Sinasabi ng mga tao na sila ay born again. but they are still fraudulent. Ngunit sila ay mandaraya pa rin. They go everywhere, they fraudulent people. Sila ay pumupunta parot parito at nandadaya. They say they are born again. Sinasabi nila born again They sila. say they go to church. Sinasabi na pupunta sa They even church. say they are ministers. Sinasabi na sila tagapagturo. But the life of God is not in them. Ngunit ang buhay ng Diyos ay hindi nakikita sa kanila. If any man is in Christ, Sino man ay pag-isa na kay Kristo, if any man comes to deeper life, kapag ang isang babae punta sa if deeper any life, woman comes to deeper kapag ang life, isang babae pumunta sa deeper if life, anyone says, I'm a worker in deeper at life, maaaring sabihin mo, ikaw ay manggagawa sa deeper then life, when we look at your life, at titingnan natin ang buhay mo, when we look at your behavior, at titingnan natin ang iyong when we look at your conduct and your at character, titingnan namin ang iyong pag-uugali at then we masasabi, can say, at masasabi namin, all things are passed away. ang lahat ng bagay ay lumipas na. When we look at your dressing, Kapag tinignan namin ang iyong pananamit, we can say, all things are passed sabi away. namin na lahat ng lumang bagay ay lumipas The na. way you do your work with other people, Kung paano ka makipag-ugnayan sa ibang tao, we can say, all things are passed sabi away. namin na lahat ng bagay na dati ay lumipas na. Look at her. Tingnan mo siya. Look at him. Tingnan mo siya. All things have become new. Lahat ng bagay ay ginawa ng bago. That means you are regenerated. Ibig sabihin, ikaw ay sinilang ng You are born again. Ikaw ay sinilang And now you have victory over sin. At ngayon, meron ka ng pagtatagumpay natin sa You are kasalanan. not doing anything secretly that nobody should see. At hindi ka nagagawa ng mga bagay na kasalanan na lihim na hindi nakikita And ng iba. the salvation we have At ang kaligtasan na meron is tayo not by our work of righteousness. ay hindi dahil sa gawa natin ng matuwid. It is through the blood of Jesus. Ito ay sa pamamagitan ng dugo ng Jesus. Titus chapter 3 verse 5. Tito chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Tito chapter 3 verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. I told you already some of the things you see in the life of unbelievers. Pinakita ko sa inyo kanina kung ano ang buhay ng isang hindi mananampalataya. Unbelievers are unregenerated. Ang mga hindi mananampalataya, hindi pa nabago. Colossians chapter 3, Colossians chapter 3, verses 5 to 9. verses 5 to 9. Colossians chapter 3, verses 5 to 9. Colossians chapter 3, verses 5 to 9. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For
For the which sake the wrath of God cometh upon the children of disobedience,